Magandang umaga. Ako si Casey Mercado. At ako naman po si Genevieve Briones. Ngayon po ay tatalakayin natin ang tungkol sa kasarian at sexualidad. Ang kasarian o gender ay tumutukoy sa mga gampanin, tungkulin at aktibidad na talaga sa isang tao ng lipunan batay sa kanyang sekso. Maaari din itong tumukoy sa mga damdamin at pag-uugali na nauugnay sa pananaw patungkol sa pagkakalinlan ng isang tao. Sa makatuwid, ito ay nakabatay sa kultural na pagkakakilanlan sa isang lipunan. Sa binary concept of gender, ipinapaliwanag na may dalawang kasarian lamang. Ito ang lalaki at babae. Ang halimbawa nitong kasarian na tumutukoy sa mga gampaning tungkulin at aktibidad ay sa trabaho. Kunyari, ang paggawa sa nursing ay nakikita bilang gawain para sa mga kababaihan, habang ang mga trabahong tulad ng firefighting o engineering ay higit na itinuturing na para sa mga kalalakihan. Ang pangalawang halimbawa naman ay tungkol sa edukasyon. Sa mga aralin gaya ng matematika at agham, mas pinipili ito ng mga kalalakihan, habang ang mga babae naman ay nagiging interesado sa sining at literatura. At ngayon, ating tatalakayin ang sexualidad or sexuality. Ito ay tumutukoy sa ating pisikal, emosyonal at sexual na atraksyon sa ibang tao. Maaari din ito tumukoy sa paraan ng pagkaakit ng isang tao sa iba pang tao na bukod sa pagkaakit na may katulad na kasarian o sa dalawang kasarian, ay maaari ring itong sa lahat ng katauhan ng pangkasarian or pansexualidad o kaya naman hindi maakit kanino man sa paraang sexual or asexualidad. Narito ang mga uri ng sexualidad. Heterosexual or mas kilala bilang straight, nagkakagusto lamang sa taong iba sa kanyang kasarian. Ang halimbawa nito ay ang lalaki na nagkakagusto sa isang babae, habang ang homosexual ay nagkakagusto lamang sa taong pareho ng kanyang kasarian. Base dito, ito ay tumutukoy sa gay, transgender, o kaya tomboy, habang ang bisexual nagkakagusto sa parehong babae at lalaki. Halimbawa, sa lalaki, maaari siyang magkagusto sa kapwa niya lalaki, ngayon din maaari siyang magkagusto sa isang babae. Nananatiling malaking issue at hamon ang pagkakapantay-pantay ayon sa kasarian. Sa Pilipinas, kahit malayo na ang narating ng kababaihan sa larangan ng politika, negosyo, media, akademya at iba pang larangan, nananatiling biktima pa rin sila ng diskriminasyon at karahasan. Ngunit hindi lamang sila ang nahaharap sa diskriminasyon at karahasan, maging ang mga kalalakihan din ay biktima rin nito. Panghuli, ang tinatawag ni Hillary Clinton 2011 na invisible minority ay ang mga LGBT. Ang kanilang mga kwento ay itinago, inilihim at marami sa kanila ay nananahimik dahil sa takot. Narito ang mga dokumentaryong nagsusulong sa paggalang sa karapatan ng mga mamamayan sa pagpili ng kanilang kasarian at sexualidad. Magna Carta of Women, Republic Act No. 9710. Binubuo ng mga batas nito ang naglalayong maibsan ang diskriminasyon sa kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala at pagprotekta sa kanilang mga karapatan. SOGI Bills o Sexual Orientation and Gender Identity Expression Bill. Base sa nalalaman ng panukala ni Senator Risa Ontiveros, ito ay naglalayong maiwasan ang anumang anyo ng diskriminasyon base sa sexual orientation and gender identity ng isang tao. Ito ay nagsasaad na dapat matamasa ng bawat tao ang patas at epektibong proteksyon laban sa diskriminasyon sa kahit anumang basihan, tulad ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, politikal, at iba pang pang-opinyon, pambansa, o panlipunang pinagmulan, kapanganakan at iba pang estado sa buhay. Bukod sa nasabing panukalang batas, makikita rin natin ang patuloy na paglaban ng mga grupo ng LGBT para sa pantay-pantay na karapatan, oportunidad at pagtanggap sa pamamagitan ng politikal na paglahok. Dito sa ating bansa, ang natatanging partido politikal para sa lesbian, gay, bisexual at transgender or LGBT community ay ang LADLAD. Ito ay maituturing din na pagsulong sa pagtanggap at paggalang sa kasarian sa pagbuo nito.
Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyong ito noong 2010 na mapabilang sa pagpipili ang party list sa eleksyon. Narito ang ilang sa kanilang mga plataporma sa susunod. Una, repealing of the Anti-Discrimination Bill which give LGBT Filipinos equal opportunities in employment and equal treatment in school, hospital, restaurant, hotel, entertainment centers, and government offices. Refiling of the bill to repeal the anti-vagrancy law that some unscrupulous policemen used to extort bribes from gay men without ID card. Setting up of microfinance and livelihood project for poor and differently able LGBT Filipinos. Setting up of center for mature age gays as well as young ones driven out of their homes. The center will also offer legal aid and counseling as well as information about LGBT issues, HIV, AIDS, and reproductive health. Ang pagsusuri sa iba't ibang salik na nagiging dahilan ng diskriminasyon sa kasarian ay ang kakayahang maunawaan at masuri ang mga iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi patas o pantay na pagtrato sa mga tao batay sa kanilang kasarian o gender identity. Narito ang iba't ibang salik na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng diskriminasyon sa kasarian. Una, ang kultura at tradisyon. Sa ibang lipunan, sa kanilang paniniwala ay dapat ang mga babae ang nasa bahay at nag-aalaga na lamang ng kanilang mga anak. Samantalang ang mga lalaki naman ang nagtatrabaho at ang tila may kapangyarihan at may karapatang magdesisyon sa lahat. Sunod, ang relihiyon. Sa ilang paniniwala, itinuturing na kasalanan ang pagiging parte ng LGBTQIA+ community kaya naman nagiging sanhi rin ito ng diskriminasyon. At ang panghuli naman ay ang sa ekonomiya. May mga trabaho na tanging para sa lalaki o babae lamang ang itinuturing na karapat-dapat. Kaya nagkakaroon ng hindi pantay na oportunidad sa hanap buhay at nagiging sanhi rin ito ng diskriminasyon. Mahalagang maunawaan natin ang mga salik ng diskriminasyon sa kasarian upang mabigyan ng boses ang mga nakararanas nito at magkaroon ng respeto sa bawat isa kahit ano pa ang kasarian nito. Maraming salamat.